Nagkakagulo na ang Asia-Pacific. Umalis na ang monster ship ng China sa Bajo de Masinloc, pero 4 na barko ng China Coast Guard ang naiwan at patuloy na nagbabantay. Kasabay nito, pumirma ang Pilipinas ng $11 bilyong na kasunduan para bumili ng short-range missiles mula sa India bilang dagdag depensa. At kamakailan lamang, hindi lang Pilipinas ang ginigit-git ng China. Sa Australia, namataan din ang 3 fighter jets ng China malapit sa Australia, and ang China tuluyan nang nag-deploy ng mga naval at air forces sa Taiwan. Sunod-sunod na ang hakbang ng China sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ano kaya ang plano ng China ngayon? May planong pagsalakay na kaya ang China? Yan ang ating aalamin. Monster ship ng China sa Pilipinas. Isang higanting barko na tinaguri ang monster ship ang unti-unting umalis mula sa Bajo de Masinloc matapos ang matagal na pananatili sa loob mismo ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang pananakot ng China. Ang pag-atras daw ng monster ship ay hindi tanda ng pagsuko, kundi isa lamang bahagi ng kanilang plano para sa West Philippine Sea. Kahit papaalis na ang dambuhalang barko, 4 pang barko ng China Coast Guard ang nananatili sa lugar. Kasabay nito, iniulat din ang pagbili ng Pilipinas ng short-range missiles mula sa India. Halagang aabot sa 11 bilyon ang inilaan para rito. Isang hakbang na tila sagot sa patuloy na pag-atake ng China sa soberanya ng bansa. Ngunit kasabay ng pagbili ng armas, muling lumutang ang galit ng China. Para sa kanila, hindi raw tinupad ng Pilipinas ang pangakong aalisin ang US Typhoon missile system mula Luzon, isang bagay na mariing itinanggi ng gobyerno ng Pilipinas. Ayon sa gobyerno, wala naman daw pinangako ang Pilipinas na ibabalik ang missile system sa US. Kaya ang galit ng China ngayon ay wala naman basehan. Sa mata ng mundo, malinaw, hindi lang basta pisikal na presensya ang layunin ng China. Ito ay isang estratehikong pananakop, isang mabagal ngunit walang tigil na pagmamanman sa karagatan ng Pilipinas. Ang pagbili ng Pilipinas ng short-range missiles mula sa India ay hindi lamang isang simpleng transaction sa depensa. Ito ay isang malinaw na pahayag ng paghahanda sa isang mas komplikadong seguridad sa rehiyon. Ang deal na ito na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar ay bahagi ng isang mas malawak na estratehiya upang palakasin ang kakayahang ipagtanggol ang soberanya ng bansa sa harap ng patuloy na panggigipit ng China. Ang India na isa ring bansang may alitan sa China dahil sa tensyon sa Himalayas ay nagiging isang mahalagang kaalyado sa pagtatayo ng depensang pantapat sa aggressive expansion ng China. Ang hakbang na ito ng Pilipinas ay maaaring magdulot ng mas matinding reaction mula sa China, ngunit ipinapakita rin nito na hindi na basta-basta papayag ang bansa na maging sunod-sunuran sa harap ng pananakot. 3 fighter jets na mataan malapit sa Australia. Hindi lang sa Pilipinas nagpapakita ng tapang ang China. Sa Australian waters, 3 barko ng Chinese Navy, isang frigate, isang cruiser, at isang replenishment ship ang namataan sa Coral Sea. Hindi ito labag sa international law, ngunit isang malinaw na pahiwatig ng kanilang lumalawak na impluensya sa rehiyon. Habang ang mga barko ay tahimik na naglalayag, isang mas seryosong insidente ang naganap sa South China Sea. Isang Chinese J-16 fighter jet ang naghulog ng flare sa daanan ng isang Australian P-8 Poseidon surveillance aircraft, isang kilos na itinuring ng mga eksperto bilang agresibo at hindi professional. Ayon kay Australian Defense Minister Richard Marles, dumaan sa loob ng 30 metro mula sa kanilang surveillance aircraft ang flares na inilabas ng Chinese J-16 fighter jet, isang kilos na may potensyal para sa matinding pinsala. Buti na lamang at walang nasaktan. Sumiklab ang galit ng Australia. Isang official complaint ang ipinaabot sa China, ngunit sa ganitong mga sitwasyon, sino ba ang nakikinig? Ang ganitong mga insidente ay hindi bago at mukhang lalong tumitindi kasabay ng pabago-bagong politika sa Estados Unidos. Kill the chicken to scare the monkey, ani ng mga eksperto, kung saan ang China ay mistulang ginugulpi ang mas maliliit na bansa upang magpadala ng mensahe sa mas malalaking kapangyarihan. Habang lumalaki ang presensya ng China sa rehiyon, nananawagan ang mga eksperto sa gobyerno ng Australia na huwag magpaapi at agad na kumilos upang hindi maulit ang ganitong mga insidente. Hindi lang ito simpleng pagpaparamdam ng kapangyarihan. Ito ay bahagi ng mas malaking laban kung saan ang bawat kilos ay may mas malalim na kahulugan. Sa isang mundo kung saan ang dagat at himpapawid ay nagiging larangan ng sigalot, ang kawalan ng matapang na tugon
ay maaaring magbigay daan sa mas matinding pang-aabuso ng mga agresibong bansa tulad ng China. China nanakot na naman sa Taiwan. Habang nagkakagulo sa West Philippine Sea at sa paligid ng Australia, isa pang isla ang tila nasasakal sa banta ng China. Muling nagpakitang gilas ang China sa Taiwan Strait kung saan naglunsad ito ng naval at air drills bilang pagpapakita ng kanilang combat readiness. Ang mensahe, handa silang lumaban. Nakaalerto ang kanilang mga armas, may pahaging ang kanilang gobyerno. Ang Taiwan ay bahagi ng China at hindi ito usapin ng freedom of navigation kundi usapin ng aming soberanya. Ani nito, sa bawat kilos ng US Navy sa rehiyon, tila mas lalong nag-aalab ang banta ng China na angkinin ng Taiwan. Hindi naman ito lingid sa mga mata ng Taiwan, ngunit sa ngayon, ang tanging nagagawa nila ay ang tahimik na pagmamatiyag. Handa silang ipagtanggol ang kanilang teritoryo, ngunit sa harap ng dambuhalang kaaway, sapat ba ang kanilang kakayahan? Ayon sa mga ulat, tinutulan ng Beijing ang anumang pahayag mula sa Taiwan na nagsasabing sila ay isang independenteng bansa. Mula sa pananaw ng Beijing, ang pagkakaroon ng military drills sa rehiyon ay isang paraan upang subukan ang kakayahan ng Taiwan na tumugon sa banta ng paglusob. Sa gitna ng lumalalang tension sa Taiwan Strait, patuloy ang Estados Unidos sa kanilang pagpapakitang lakas. Regular na bumabaybay ang US Navy sa Taiwan, dala ang bandila ng freedom of navigation. Para sa China, ito ay isang lantad na panghihimasok sa kanilang teritoryo. Ngunit para sa Amerika, ito ay isang malinaw na pahayag na walang bansang may monopolyo sa mga pandaigdigang tubig. Ang bawat pagdaan ng US warships ay tila isang pasaring sa China na hindi nila urungan ito. Ngunit hanggang saan maaaring humantong ang ganitong banggaan? Sa isang rehiyong tila pulbura na lang ang kulang, isang maling galaw lang ang maaaring magpasabog sa isang matagal ng kumukulong tensyon. Sa tatlong magkakaibang sulok ng mundo, iisang pangalan ang siyang sentro ng pangamba, China. Sa West Philippine Sea, patuloy nitong sinusubukan ang limitasyon ng Pilipinas, nagpapadala ng dambuhalang barko at armadong fleet upang ipakita ang dominasyon. Sa Australia naman, sumusubok itong paglaruan ang pasensya ng isa sa pinakamalapit na kaalyado ng Estados Unidos. At sa Taiwan, walang patid ang pagpaparamdam nito ng kapangyarihan, tila naghahanda sa isang hindi maiiwasang giyera. Ang mundo ay isang nagiinit na chessboard, at ang China ang tila nagdidikta ng galaw ng bawat piyesa. Ngunit sa patuloy na pagtaas ng tensyon, isang bagay ang tiyak. Hindi ito laro na basta matatapos sa simpleng diplomasya. Sa harap ng lumalawak na kapangyarihan ng China, ang tanong ay hindi kung kailan ito titigil. Ang tanong ay kung sino ang handang humarang bago mahuli ang lahat. Ano ang masasabi mo tungkol sa mga pananakot ng China sa iba't ibang bahagi ng mundo? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share. Maraming salamat at God bless.